Siya ay malaya at buong tapang siyang patuloy na lumalaban para sa ating katarungan at karapatang pantao. Mga kaibigan, number 6 sa balota mula sa party list na ML. Palakpakan po natin, Senator Leila De Lima! Tara ML, Tara ML, Tara ML. Laban ng justisya, nasa likod ng balota. Number 6 na ML party list, tayo ang panalo na. Ang laban para sa kulay, rosas na bukas. Nasa likod ng balota, number 6 na ML party list. Teka! Wait lang! Anong ginagawa niyan dito? Nandito na ako! Malaya na ako! Malayang Laila! So, this is the thing of the past! Ito, nandito na po ako! Pwede na kayong mag-exit. Number 6 na ML party list. Laban! Magandang hapon po sa inyong lahat! Mga Kapitenyo, mga Pilipino, mga Bicolano, mga Bicolana, magandang hapon po sa inyong lahat! Naku, nakakamiss ang ganitong energy. Miss na miss ko po talaga ito, ang energy ng ganito. Nakakatuwa rin po yung mga sigawan at palakpakan nyo. At nag-e-enjoy ako ngayon sa pagkikipag-selfie sa inyo. Wala po kasi akong selfie doon sa loob, wala akong cellphone. So ngayon lang ako nakakagamit ng cellphone pang-pa-selfie. Napakasarap. Ang sarap mga kampanya na hindi ka na standy. Thank you. Kagagaling ko lang po sa Bicol. Nandun po ako kaninang umaga sa aking bayan, sa Irigas City. Ngayong first day of the national election campaign for the senatorial and party list candidates, nakasama ko po yung mga kababayan ko. Kasi nga po, matagal na rin po ako nilang hindi nakita. Meron ho bang mga Bicolano at Bicolana dito? Marami pala yung mga Uragon digdi. Maray na hapon sa Indong Gabos. Marami pong nagtatanong sa akin, Manay Laila, hindi ka ba natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? Babastusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga.
Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nakakulong pa po ako, lagi ko pong iniisip, hindi ako pwedeng yumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat magtagumpay yung mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang yung tungkulin ko. At alam ko na darating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost 7 years, or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days, pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Mga imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Number 6 sa Malota. Sila po dapat ang ikulong. Iniisip ko rin po, lagi, na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Diba? Paano kaya si Kian de los Santos? Paano kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Mga teenagers na nasa maling lugar, sa maling oras. Si Micah Olvina, 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa illegal na droga? 3 years old, pinatay. At sinong tao o mga tao na nasa tamang katinoan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Hindi, di ba? Kaya, malinaw sa akin, tuloy ang laban. Hindi dapat huminto, hindi dapat magpahinga hanggat hindi napapanagot yung mga may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino, karamihan sa kanila, mga maliliit na tao, mga hindi mayaman. Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna yung mga big-time drug lords. Hindi yung mga mahihirap na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, pinaplantahan ng mga baril o paltik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila, mga inosente. Di ba? So, hindi ho talaga kailangan ko po talaga na ituloy ang laban ko. Ituloy ang laban namin. Nako! Salamat po! Salamat po! Ngayon po, so, sawang-sawa na ba kayo
sa mga abusadong politiko, nabibwisit na ba kayo sa mga lantarang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan? Napipikon na ba kayo sa mga leader na nagpapasarap habang namamatay, nagugutom ang mga pangkaraniwang Pilipino? Laban po natin itong lahat. Laban ito para sa katarungan. Laban ito sa isang Pilipinas na ang mga leader ay tunay na naglilingkod at hindi naghahari-harian. Alam naman natin kung sino yung mga naghahari-harian. Hindi sila humaharap sa katotohanan, hindi sila humaharap sa pananagutan, hindi sila humaharap sa mga congressional hearings. Yung iba, tumatakas na lang, mga guilty sila. Samahan niyo po kami. Tara, samahan niyo po kami.